Hello guys! Humanda kayo dahil sa part na ito, masusubukan ng tatag ng loob ni Victoria. Isang matinding pagsubok ang dumating. Ang biglang paglalaho ni Guillermo at ng kanilang mga anak nang walang pasabi. Sa part 38, tila nagising si Victoria sa isang malamig at walang lamang bahay. Iniwan siya ni Guillermo, hindi lang ng kanyang presensya kundi pati na rin ng mga dokumentong magpabablik sa kanyang nakaraan, ang Hacienda Robles. Pero sa gitna ng hapdi ng pag-iwan, may isang lihim na dala si Victoria sa kanyang sinapupunan. Isang buhay na bunga ng kanilang nakaraan na siya mismong nagtatago. Ngayong tuluyan na siyang bumalik sa kanyang pinagmulan. Matatagpuan kaya ni Victoria ang kapayapaan na matagal niya nang hinahanap o ang pagbabalik sa Hacienda Robles ang magiging mitya para muli silang pagtagpuin ng tadhana. Samahan niyo ako sa bagong yugto ng buhay ni Victoria. Napaka-touching at napaka-dramatic na mga pangyayari. Tara! Victoria POV. Akala ko ayos na habang hindi pa umuwi si Guillermo, nakuha ko ng loob ng mga bata pero nagkamali ako. Nagising na lang ako kinaumagahan na hindi ko na mahanap ang mga anak ko sa buong paligid ng bahay. Kasama ng mga yayas, naglaho ang mga ito na parang bula. Manang, nasa sila Via Marie at Gabriel Ace? Nag-aalalang tanong ko kay Manang. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Kanina pa ako akyat panaog sa buong bahay pero wala talaga. Hindi ko mahanap ang mga bata. Ma'am, hindi niyo po ba alam? Umuwi po si Sir Guillermo kagabi at sinamang mga bata pag alis niya. Seryosong bigkas nito. Ano? Anong sabi mo? Si Guillermo umuwi kagabi? Pero bakit hindi ko siya naramdaman? Seryosong bigkas ko. Umuwi po si Sir Guillermo pero sandali lang. Parang 10 minuto lang siyang nagtagal at nung umalis siya, sumamang mga bata sa kanya. Pakiramdam ko biglang nanlambot ang tuhod ko. Hinang-hina ako na pasalampak ng upo sa malamig na marmol na sahig ng bahay. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Sinama sila ni Guillermo? Saan sila pupunta? Manang, sabihin mo sa akin, sinundo ba ni Guillermo mga bata para ipasyal? Uuwi din naman siguro sila mamaya, hindi ba? Naluluha kong tanong. Hell, sinong maniniwala? Kung kagabi pa sinundo ni Guillermo kambal, so ibig sabihin, baka nilayo na nitong mga anak ko. Pagkatapos ng aksidente ng pagkakasaksa ko dito, hindi na kasi talaga to umuwi eh. Hindi ko po alam ma'am, pasensya na po kayo. Hindi ko na po masasagot ang iba niyo pong mga tanong. Sagot naman ni Manang sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng maluha. Sa tulong ni Manang, muli akong tumayo, laglag ang balikat na naglakad, patungo ng living room at tulalang naupo. Ma'am, ready na po ang breakfast ninyo. So habang inintay niyo po si attorney, kumain na po muna kayo. Muling wika ni Manang sa akin. Attorney? Sinong attorney? Nagtatakang tanong ko dito sa kabila ng aking pagluha. Nabanggit lang po sa akin ni Sir kagabi na may darating daw po na abogado ngayong araw at kakausapin daw po kayo. Okay, sige po. Siya nga po pala Manang. Hindi po ako kakain. Hihintayin ko po makauwi ang mga bata bago ako kakain para sabay kami. Medyo matagal na din kasi kaming hindi nagsasabay sa pagkain eh. Isang tipid na pagtangulang din naman ang naging sagot ni Manang at tuluyan na din itong tumalikod. Habang nag-iisa ako dito sa living room, pinilit kong ikalma ang aking sarili. Hindi ako dapat magpadaliig. So nararamdaman ko ngayon, kailangan ko na maging matatag. Tama, hindi pwedeng maging mahina ako. Isa pa alam ko na babalik ang mga bata. Uuwi sila at muli ko silang makakasama. Mahal nila ako at hindi nila ako matitiis. Eksaktong 10:00 ng umaga, dumating ang isang abogado. Maayos naman itong pinakiharapan pero nagulat na lang ako. Nabigla na lang itong may inabot sa akin ng mga dokumento. Ito po ang titulo ng Hacienda Guerrero. Nakapangalan na po sa inyo yan at pwede na po kayong bumalik sa lugar na yon anytime na gusto ninyo po. Nakangiting wika ni attorney sa akin na labis kong ikinabigla. Namimilog ang aking mga mata na napatitig sa dokumentong hawak ko. Ang dating Hacienda Robles na pinalitan ni Guillermo ng pangalang Hacienda Balboa ay nakapangalan na sa akin? Si Guillermo po, nasaan siya? Attorney, hindi ko po ito matatanggap. Nasaan po si Guillermo? Naluluha akong tanong. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam tungkol sa Hacienda. Ang gusto ko na lang ngayon ay kalimutan ng nakaraan at mag-move forward na kasama si Guillermo at ng mga anak namin.
Ma'am, pasensya na po pero wala po ako sa lugar para sabihin sa inyo kung nasaan siya. At kaya lang po ako pumunta dito para personal na iabot sa inyo ang mga dokumento na ito. Maliban nga po pala sa Hacienda Guerrero, may bank account din siyang iniwan para sa'yo. Para daw hindi na kayo mahirapan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nakangiting muling bigkas ni attorney sabay abot sa akin ng isang brown envelope. Hindi ko tuloy mapigilan ng makaramdam ng matinding takot. Kung ganun, tuluyan na ba akong iniwan ni Guillermo at ng kambal? Ang mga bagay na binigay nito ay kapalit ba ng hindi na namin pagkikita habang buhay? Pero hindi pwede. Wala na akong pamilya, wala na rin akong mga kaibigan, at saka may mga anak kami. Kagabi nag-I love you pa sa akin si Via Marie pero bakit ganun? Bakit nila ako iniwan? Tahimik akong lumuluha habang nandito ako sa loob ng kwarto. Sa aking harapan ay mga papeles na binigay sa akin ni attorney kanina. Ilang beses kong kinulit si attorney kanina na sabihin sa akin kung nasaan si Guillermo at mga bata pero ayaw nitong sabihin. Hindi daw nito alam. Pero hindi, wala akong balak na sumuko. Sinabi naman ni attorney sa akin kanina na pwede naman daw akong magstay dito sa bahay hanggat gusto ko. Nasa ganun akong wisyo nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng silid. Wala akong balak na pagbuksan kung sinong kumakatok pero nang marinig ko ang boses ni Manang, doon na ako nagpasya na buksan ito kung saan bumungad sa akin na may dala itong mga pagkain. Ma'am, inakyat ko na po ang mga pagkain ninyo. Kumain na po muna kayo at baka kayo naman po ang magkasakit. Wika ni Manang sa akin, napatitig ako sa pagkain, dala-dala nito at aminado ako sa sarili ko na nagugutom ako. Naghahanap na ng pagkain ng aking sistema. Lalo na't simula kaninang umaga, hindi pala ako nakakain. Masyado kasi akong emotional eh. Wag po kayong mag-alala ma'am, hindi rin naman po kayo matitiis ni sir eh. Babalik po yun. Magtiwala lang po kayo. Muling wika ni Manang sa akin. Kaagad din naman ako nabuhayan ng loob. Seryoso ko itong tinitigan bago ako nagsalita. Talaga ba? Sure ka ba dyan Manang? Paano mo nasasabi yan? Kasi po, mahal po kayo ni sir. Nakikita ko po palagi sa mga titig niya na mahal niya po kayo. Nakangiting sagot nito sa akin. Saka mahal din po kayo ng kambal. Kung hindi man si sir magpursige na bumalik, baka mga bata, lalo na ina kanila. Kaya lang siguro sila sumama sa daddy nila kasi malaki ang tampo nila sa inyo. Akala kasi nila iiwan mo sila eh. Muli nitong sambit. Sa mga sinabi ni Manang, bigla ko nabuhayan ng loob. Tama, hindi ako matitiis ng kambal. Ako ang ina nila at alam ko na babalik sila. Mabilis nang lumipas sa mga araw at linggo, buwan at sa bawat araw na nagdaan, inabala ko sarili ko para pagyamanin din ang sarili kong kakayahan. Hindi ako nagmumukmok, bagkus ibinuhos ko ang aking atensyon sa painting. Tama, nung nasa Hacienda Robles pa ako, nagpipinta ang naging libangan ko. Nahinto lang yon nung nalugi ang hacienda dahil wala nang budget sa pagbili ng mga materialis na kakailanganin ko. Pero ngayon na may pera namang iniwan sa akin si Guillermo, ginamit ko yon para makabili ng mga gamit. Naging tahanan ko ang 4 na sulok ng isa sa mga silid ng bahay ni Guillermo. Binuhos kong oras ko sa pagpipinta, lalo na kapag wala akong ginagawa ay mas lalo lang ako nalulungkot. Nagbigay din ako ng time na matutong magmaneho. Hanggang sa isang araw, bigla na lang dumating ulit si attorney. May dala itong isang balita sa akin. Ma'am, kailan po kayo babalik sa Hacienda Robles? Tanong nito sa akin. Kaagad din namang nagsalubong ang kilay ko. Hacienda Robles? Attorney, hindi na nag-i-exist ang Hacienda Robles. Seryosong sagot ko dito. Nagkakamali po kayo ma'am. Kasabay ng pagbabalik sa pangalan mo ng titulo ng lupa ng Hacienda, ibinalik na rin ni Mr. Guillermo Balboa ang dating pangalan ng Hacienda. Sagot nito. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Oo nga pala, nasa akin na ulit nakapangalan ng Hacienda. Kasama yun sa mga dokumento na ibinigay sa akin ni attorney. Kailangan na po kayo ng Hacienda Robles, ma'am. Kailangan na ng amo ng mga tauhan doon para mas mag-guide sa kanila. Nakangiting muling wika ni attorney. Si Guillermo po, pwede niyo na po bang sabihin sa akin kung nasan siya? Seryosong tanong ko kay attorney. Imbis na pagtuunan ko ng pansin ng tungkol sa Hacienda, mas nangibabaw ang kagustuhan ko na malaman kung nasa na ngayon si Guillermo. Kailan ba to babalik kasama ang mga anak namin? Miss na miss ko na sila. Siguro kung hindi ko lang inabalang sarili ko sa pagpipinta, baka matagal na akong nabaliw eh. Baka matagal na din akong sumuko sa buhay.
Pasensya na po ma'am, wala po akong impormasyon na maibibigay sa inyo kung nasan nga ba ngayon si Mr. Balboa. Lalo naman ako nakaramdam ng lungkot. 3 buwan na rin kasi ang mabilis na lumipas at mukhang wala na nga sigurong balak pang si Guillermo na balikan ako. Mukhang tuluyan na nga ako nitong inabandona. Mukhang ayaw na nga yata nito sa akin. Kung ganun po, tulungan niyo po ako, attorney. Bukas na bukas din po, lilisanin kong bahay na ito at babalik na ako sa asyenda. Seryosong sagot ko kay attorney. Life must go on. Siguro kailangan ko nang tanggapin sa sarili ko na ayaw na nga siguro ni Guillermo sa akin dahil kung mahalaga ako dito. Siguro naman hindi ako nito matitiis. Imposible din naman kasi na hindi ito malamang araw-araw ako naghihintay sa pagbabalik nito, hindi ba? Manang, maraming salamat po sa ilang buwan na pag-aalaga sa akin. Paalam ko kay Manang. Ready ng lahat ng mga gamit ko at naisakay na yon sa isang malaking truck. Ngayong araw ako babiyahe pabalik ng hasyenda. Tama ng pagmumukmok at kailangan ko nang harapin ang realidad ng buhay. Isa pa, may malalim din akong dahilan kung bakit ko lilisanin ang bahay na to na hindi ko pwedeng sabihin kay Manang at kahit na kanino. Nitong mga nakarang buwan, may napapansin ako sa sarili na pilit kong binabaliwala. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ko to pwedeng itago habang buhay. Makikita din ni Manang ang pagbabago ng katawan ko. Tama, buntis ako. Mahigit 4 na buwan na at kaya ako nagsusuot ng mga maluwag na damit dahil gusto kong itago ang lumalaki ko ng tiyan. Ayaw ko sabihin kay Manang dahil na-realize ko nitong mga nakaraang buwan na hindi ko dapat gamitin ang pagbubuntis ko para balikan ako ulit ni Guillermo. Mabuti na lang talaga at hindi ako naging maselan. No morning sickness at mukhang mabait ang batang nasa sinapupunan ko. Naintindihan nito ang sitwasyon ko. Kung sakaling hindi na babalik si Guillermo at ang kambal sa akin, may dahilan na ako para ipagpatuloy ang buhay. Ma'am, mag-ingat po kayo. Sana loobin ng Diyos na muli tayo magkita. Naluluha din namang sagot ni Manang sa akin. Nakangiti naman ako na niyakap ito. Hindi na rin iba ang turing ko dito kay Manang. Para din kasi itong si Yaya Rosie eh. Ito ang naging saksi ng ilang buwan kong pagluha sa bahay na ito. Kaya napamahal na din ako dito. Kung pwede nga lang na isama ko ito, gagawin ko sana kaya lang hindi pwede. May sariling pamilya si Manang dito sa Manila na hindi pwedeng iwan ng matagal. Isa pa, tuloy-tuloy din ang magiging trabaho nito sa bahay na ito. Lalo na't patuloy itong nakakatanggap ng sahod mula kay Guillermo. Oo naman po, huwag po kayong mag-alala. Kapag hindi po ako busy, luluwas din po ako dito sa Manila at magkikita tayo. Nakangiting wika ko. Mabigat man sa dibdib, tuluyan na ako nagpaalam. Sakay ng sariling kotse na binili ko galing sa pera na iniwan sa akin ni Guillermo, lakas loob ako nag-drive pa uwi sa asyenda. Ilang oras din ang pagmaneho pero hindi ko alintahan na yun. Hindi ko nga naramdaman ang pagod eh. Gabi na nakarating ako sa asyenda pero ang unang sumalubong sa paningin ko ay yung malaking naka-engrave na mga letra sa may gate. Hacienda Robles. Hindi ko mapigilan ang maluha. Totoo nga sinabi ni attorney sa akin. Muling ibinalik ni Guillermo ang pangalan ng asyenda sa dati. Muling ibinalik sa akin ang Hacienda Robles. Bumusina ako ng 3 beses at dahan-dahan na bumukas ang bakal na gate. Nagmaniobra ako at ipinasok sa loob ng gate ang aking kotse at nang maiparado ko ng maayos, bumaba ako at unang sumalubong sa akin ang familiar na mukha ni Aling Lucia, Manong Augusto, Aling Dominga at iba pa. Bastang ilan sa kanila ay kilala ko na sa pangalan. Mga dati rin silang tauhan ng Hacienda Robles na nagbalik na din. Senyorita Victoria, welcome back! Nakangiting wika ni Aling Lourdes sa akin. Umiiyak ito kaya naman hindi ko mapigilan na mapangiti. Salamat po. Ngayon po naalala ko na kayong lahat at salamat sa inyong mainit na pagsalubong. Naluluha ko ding sagot dito. Isa-isa kong nilapitan ng mga maedad at nagmano ako. May narinig ako mahinang hikbi sa paligid pero hindi ko na pinansin pa yon. Emosyonal lang din siguro mga taong simula bata pa ako kasama ko na sila dito sa asyenda. Pinagsilbihan nila ako. Kami ng daddy at ngayon nagbalik na ako. Ibibigay ko rin ang nararapat para sa kanila. Kaawaan ka ng Diyos, Senyorita Victoria. Salamat at nakabalik ka ng ligtas. Nakangiting wika ni Aling Dominga. Salamat po. Teka lang, ano yon? Nakangiting wika ko sabay turo sa mesang puno ng mga pagkain. Mukhang naganda ng mini celebration ang mga ito para sa pagbabalik ko. Nakakabusog ng puso. Hindi ko akalain na marami pa rin palang nagmamahal sa akin. Mga pagkain, senyorita, na alam namin na paborito mo. Alam din kasi namin na pagod ka sa biyahe, kaya naganda kami.
Nakangiting wika naman ni Maymay. Si Maymay ay halos kasing edad ko lang. Anak ito ni Aling Dominga at ni Mang Kiko. Medyo ka-close ko to dahil pero nang nalugyang asyenda, umalis ang buong mag-anak ng mga ito para makipagsapalaran sa ibang lugar. At ngayong nakabangon ng asyenda, muli silang nagbalik at masaya ako doon. Talaga? Kung ganun, halina kayo. Pagsaluhan natin ang mga pagkain na yan. Nakangiting wika ako. Hinawakan ko pa si Maymay sa kamay at hinila ito patungo sa mesa kung saan nakapatong mga pagkain. Isang gabi ng puno ng tawanan ang umalingaw sa buong paligid ng mansyon na Robles. Kahit papaano, masaya ako sa pagbabalik ko at habang pinagsasaluhan namin ang mga pagkain na sa mesa, muli akong pinangako sa aking sarili na mas lalo kong pagyayamanin ang buong asyenda. Sisikapin ko mapaunlad pa ito, lalo na't para sa akin kung hindi para sa mga tao na pawis at dugo ang puhunan para lang kumita ang asyenda. Wala sa sarili na napahawak ako sa aking tiyan. Ngayong nakabalik na ako ng asyenda, hindi ko na itatago kahit na kaninong pagdadalang tao ko. Palalakihin kong bata na puno ng pagmamahal. Magiging masaya din ako ulit. Hindi man babalik sa akin ang panganay na kambal namin ni Guillermo, mananatili naman sila sa puso at isip ko. Nakakaantig, di ba? Ang isang chapter na puno ng lungkot at pag-iwan ay nagtapos sa isang mainit na pagtanggap sa Hacienda Robles. Nakita natin kung paano pinili ni Victoria na magpakatatag, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa sanggol na kasalukuyan niyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Pero hindi ko maiwasang mapaisip, ang pagtakas ba ay tunay na paglaya kung ang puso mo'y naiwan sa taong hindi mo tayang tuluyang tatalikuran. Nasa Hacienda Robles na si Victoria, malayo sa kontrol ni Guillermo pero ang lihim na kanyang dala, ang bata sa kanyang sinapupunan na isang koneksyong kailanman ay hindi mapuputol. Matagal kaya ang katahimikan na ito? At paano kung isang araw, bigla na lang silang pagtagpuin muli ng tadhana? Nakakabitin at nakaka-curious kung anong magiging reaksyon ni Guillermo kapag nalaman niya na may isa pa palang buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan. Huwag kayong bibitaw dahil sa susunod na mga part, sigurado ako na magiging mas emosyonal ang ating paglalakbay. I-comment yung inyong reaksyon. Nasa tingin niyo ba, dapat na bang malaman ni Guillermo ang tungkol sa pagbubuntis ni Victoria o mas mabuti nang ilihim ito? I-like ang video na to kung excited kayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.